Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong lingkod upang sa inyo ay makipagkwentuhan. Nano Manahan Jr. Hello everybody and welcome to my channel, Empowered by Nano. Pag-uusapan natin sa episode na ito ang tungkol sa optional na retirement age ng mga kawani ng ating pamahalaan. Sa palagay ko po, ang temang ito ay mahalaga at napapanahon lalo na para sa ating mga lingkod pamahalaan na malapit ng maging senior citizen. Balikan natin ang naging balita. Noong Enero 2023 ay inaprubahan ng House of Representatives ang panukalang batas na magpapababa sa opsyonal na edad ng pagre-retiro para sa mga kawani ng gobyerno mula 60 taon hanggang 56 taong gulang. Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang House Bill na ito ay nagbibigay ng kalayaan sa mahigit 1 milyong manggagawa sa gobyerno na piliin ang maagang pagre-retiro. Maaari silang magpasyang huminto sa pagtatrabaho, maaaring maagang tumanggap ng kanilang mga benepisyo, makagawa na sila ng iba pang aktibidad, at pwede na silang magsaya sa buhay sa pagre-retiro, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, bago pa man sila maging senior citizen. Overall, pinaniniwalaan na para sa maraming empleyado, ang pagre-retiro ng maaga ay magpapahusay sa kanilang kapakanan. Tiyak na mas masaya ang mamuhay ng walang stress na may kaugnayan sa trabaho. Dagdag pa ni Speaker. Ang House Bill number 206 ay isang consolidation ng 13 bills o panukalang batas na tumatalakay sa tema ng optional retirement age sa gobyerno. Ito ay susub at amyenda para sa layunin ng Section 13A ng Republic Act 8291 o mas kilala bilang the Government Service Insurance System Act of 1997. Ang panukalang batas ay nagsasaad na ang isang manggagawa ng gobyerno na miyembro ng DSIS ay magiging karapat-dapat sa mga benepisyo sa pagre-retiro kung siya ay hindi bababa sa 56 taong gulang sa oras ng pagre-retiro at nagsilbi ng hindi bababa sa 15 taon at hindi siya tumatanggap ng buwanang pensyon para sa permanent total disability. Matatandaan na sa ilalim ng RA 8291, ang isang retiradong miyembro ay maaring pumili ng 5 taong lump sum na mga benepisyo, kasama ang kanyang buwanang pensyon na babayaran pagkatapos ng 5 taon o katumbas ng CAS sa 18 buwan na may epekto kaagad ang pagbabayad ng kanyang pensyon. Ang pagre-retiro ng sapilitan or compulsory retirement ay mananatili sa edad na 65 taon. Sinabi ng may akda na pinagsama-samang panukalang batas na ang kanilang iminumungkahing mas mababang optional na pagre-retiro sa 56 na taon ay maglalagay sa mga manggagawa ng gobyerno na kapantay ng mga miyembro ng militar at pulisya na ang mandatoryong edad ng pagre-retiro ay 56. Sinabi nila na ang mga Pilipino ay nangangailangan ng higit na pahinga upang sila ay mabuhay ng mas matagal dahil ang kanilang buhay ay mas maikli kaysa sa ibang mga mamamayan. Dapat magkaroon ng masayang balanse sa pagitan ng pagkatrabaho at pagre-retiro, sabi nila. Ano naman ang posisyon ng GSIS sa pagpapababa ng edad ng pagre-retiro? Kinikilala ng GSIS ang intensyon nagpanukalang batas upang bigyan ang mga empleyado ng gobyerno ng pagkakataong magretiro ng maaga at tamasahin ang kanilang mga benepisyong pinaghirapan. Gayunpaman, nagpaalaala ang GSIS na dapat ding isaalang-alang na ang anumang pagbabago sa package ng benepisyo ay may katumbas na pananagutan sa pondo ng GSIS na mahirap mapanatili given the present
poor investment environment at sunod-sunod na pagtaas sa buwan ng sweldo ng mga empleyado ng gobyerno. Sa kabuuan, ang mga kondisyong ito kasama ang pagtaas ng sweldo sa gobyerno na nagre-resulta sa pagtaas ng pensyon ay magpapaikli sa buhay ng aktuaryal ng SIF o ng GSIS Fund. Ayon sa pag-aaral ng GSIS, kung ipapatupad ang panukala, sa halip na hanggang 2045, ang buhay ng pondo ay hanggang 2041 na lamang. O mas malala pa, ay pwedeng hanggang 2031 na lamang. Sa madaling salita, iikli ang buhay ng pondo. Dagdag pa rito, kung ang mga miyembro ay magretiro sa mas maagang edad, ang kaukulang kanilang kasalukuyang sweldo ay bababa rin. Ibig sabihin, at age 56, ang benefisyong kanilang makukuha ay mas maliit kaysa benepisyo kung magre-retiro sila at age 60. Ano naman ang ating masasabi sa usaping ito? Ang bill na ito ay naipasa sa House of Representatives at forwarded sa Senado sa nakaraang session ng Kongreso. Ngunit, ito ay hindi natalakay sa Senado. Kung kaya, in a sense, ay blessings in disguise na ito ay maituturing ng patay na panukala at kailangang buhayin or i-file muli sa kasalukuyang session ng Kamara. Sa opinyon ng inyong lingkod, marami pang dapat ayusin at pag-usapan sa bill na ito bago maipasa upang siguraduhin na ito ay mas magiging tunay na kapaki-pakinabang sa ating mga kawani ng gobyerno while hindi naman malalagay sa panganib ang kanilang pondo sa GSIS. Unang-una na, ikumpara sa ibang bansa, ay sobrang mababa ang pensyon na nakukuha ng ating mga kawani sa kasalukuyang insurance system. Kaya maganda man ang layunin ng mga may akda ng bill, ay doubtful pa rin kung sasapat nga ba ang benefisyong makukuha ng ating mga kawani para tustusan ang isang mangginhawang buhay na hinahangad ng panukalang batas kung sila ay may optional retirement ng mas maaga. Baka sakali kapag mas umangat na ang ating ekonomiya, mas magaganda ang pasweldo, mas tataas ang contribution sa pondo, ay maaring mas gumanda at tumaas rin ang benepisyo sa pagretiro ng mas maaga. Ngunit hanggang hindi natin ito nararating, ay baka premature na baguhin ang sistema. Kayo, mga kaibigan, ano naman ang inyong masasabi sa ugnay ng usaping ito? Comment down below lang po ng inyong mga saloobin. Hanggang dito na lamang po. At ito ang inyong kaibigan at kakwentuhan, si Nano, na nagsasabing, know your rights under the law, avail of your benefits, and be empowered. Bye! Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. Follow us on our Facebook pages